Nag-argue ang PNP dun sa kaso ni General Pocis na hindi pa naman daw kailangan kasi kailangan lang ang abogado during custodial investigation. Ang nakalimutan ng PNP ay mayroong batas and yun yung RA 7438. Yan ang tinatawag ng the rights of the accused. Kapag walang saksi, wala kang kasama, di mo kasama ang abogado mo, matatakot ka talaga. And law enforcers can take advantage of your vulnerability. That is why a lawyer not only is important but is necessary. Yung parang magkabilang panig or magkabilang side ng isang ng barya, kumbaga. Two sides of the same coin. Yung pag-deny ng access kay Attorney Topacio dun sa kanyang kliyente nung inaresto si General Pocis at yung pagkaso ngayon ng PNP. Pareho itong PNP, no? Pagkaso ng PNP kay Attorney Torion. Di umano'y ukol ito doon sa pag-aresto o search. Search sa KOJC o pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Either way, kakaiba ang PNP, tila napaka-agresibo na sa mga abogado. Ano ba talaga ang gusto nila? Ngayon matagal na po na meron talagang tension. Natural yan sa batas na tension between the PNP or yung mga law enforcers at ang mga abogado. Ang law enforcers ay naandyan para oftentimes nagkaka-clash sila with the lawyers during times of arrest. Bakit? Ito yung time na pinakakailangan ng detainee ng abogado. Most of the time, stressful yung sitwasyon. Hindi nila, they can be scared. Even if wala kang ginagawa, matatakot ka. Ganun talaga ang circumstances. Bakit? Dadating ang PNP, of course, they have guns. Of course, ang batas, inaalaw ang PNP ng reasonable use of force. Pero yung interpretation of what constitutes reasonable is really scary. Bukod pa dyan, in foreign jurisprudence, maaaring magsinungaling ang pulis sa isang detainee. Pwede niyang sabihin, andyan na yung pamilya mo, sabihin mo na itong mga to. Maaaring mag-conduct ng illegal na interrogation ang mga pulis. Tandaan, hindi pwedeng pasalitain ang isang saksi o kaya isang detainee nang wala yung kanyang abogado at kailangan i-apprise siya ng kanyang karapatan na entitled siya sa abogado. So, nag-argue ang PNP dun sa kaso ni General Pocis na hindi pa naman daw kailangan kasi kailangan lang ang abogado during custodial investigation. Ano yung custodial investigation? Kapag nakaupo na, tinatanong na at hindi na allowed lumabas yung tao, even if he has not been formally arrested, until masagot or pagka sila ay nag-iimbestiga na actively doon sa stasyon at hindi na nila pinapaalis yung tao. Yon, custodial investigation yon. Sabi ng PNP, yan lang naman kasi ang nakalagay doon sa saligang batas. Ang nakalimutan ng PNP ay primero, mayroong batas and yun yung RA 7438. Okay? Yan ang tinatawag ng the rights of the accused. Ang importansya ng mayroong kang abogado kapag ikaw ay dinidetain. Lalong-lalo na dahil ang PNP or ang kahit sinong law enforcement agency ay allowed the reasonable use of force. Kailan siya reasonable? Kapag kaakibat niyan, if you present a danger to the people around you or a danger to yourself. Ito yung sinasabi ni PRD rin, na kapag nanlaban, kapag binunutan kayo ng baril, you are allowed reasonable use of force to protect yourself or to protect the people around you. So tama yan. However, kapag walang saksi, wala kang kasama, di mo kasama ang abogado mo, matatakot ka talaga. And the law enforcers can take advantage of your vulnerability. That is why a lawyer not only is important but is necessary to protect the rights of a detainee during the time of arrest. Okay. So, ngayon, yung kaso naman ni Attorney Torion,
Bakit kinakasuhan siya? Hindi maliwanag base doon sa mga nirelease ng media na mga dokumento kasi puro first page lang. Ang nakalagay doon sa charge, ang nagkakaso ay PNP, supposedly parang arresting officers sila or search officers conducting a search, at ang kanilang nirereklamo ay si Attorney Torion. Ngayon, kung kilala nyo si Attorney Torion, ma-realize ninyo na unang-una, napakabait nitong abogadong to. I mean, mabait din si Attorney Topacio, kaya lang, mas matapang magsalita at malakas ang boses. Very effective naman sila pareho. Si Attorney Torion, very soft-spoken. Tapos talagang pag dumadating yan, akala mo, mabait yan. Parang si Attorney Delgra, abogado din ni PRD. So, ulitin natin, ha? Doon sa pagdating nga po ng pagdating ng mga pulis, you will be scared. Okay. May mga nakikita akong mga katanungan, kung maaari po, yung katanungan na hindi related dito sa subject, mamaya na po yan. Okay, masasagot naman din po yung mga yan. Kaya lang sa ngayon, kung lalabas yan, lumalabas kasi sa comments feed, medyo nakaka-distract. So, ang mangyayari niyan is, kung sagutin ko yan, malilihis na tayo dun sa sa subject at hindi na po mailalabas yung ganito. Now, this information is important sa panahon ngayon. Bakit? Kasi maraming kinakasuhan. Tignan nyo yung mga kabataan na kinasuhan during the rally, yung unang rally nung Enero, dami nila. Including yung isang DDS na bata. Ngayon, maraming mga kinakasuhan for speaking at the rallies. Si General Pokis, retired general na yan. Normally, hindi yan na madali kasuhan. Medyo yan, merong parang respeto for a former person in uniform. But in this case, kahit sa tingin ko in my opinion, parang it's a stretch. So, yes, si Kuya Park. Diba? Pero hindi siya inaresto, kinasuhan lang. But I think that case will ultimately be dismissed. Nasa preliminary on investigation na pa lang. So, now, ano yung karapatan mo kapag the moment na naaresto ka? Ang unang-una, di ba, makikita mo, maririnig mo yung karapatan mo sa iyong Miranda rights. So, unang-unang right mo is ma-appraise ka o masabihan ka ng iyong mga karapatan habang inaaresto ka. So, sasabihin ng pulis, inaaresto ka namin at sasabihin namin ito ang mga karapatan mo bilang isang arestado. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. Pwede kang, maaari kang manahimik. Anong ibig sabihin ng maaari kang manahimik? Ibig sabihin, kahit tanungin ka ng pulis, kunwari sabihin ng pulis, may kasama ka ba dito? Pwede mong sabihin na hindi, pero risk yun. May mga questions na ako, I suggest na sagutin nyo yun. So halimbawa, may kasama ka ba? Kung wala kang kasama, maaari kang humingi ng kasama. Pero isa-isa lang. Either yung kasama mo, abogado mo, o yung kasama mo, isang miyembro ng pamilya. Pero dapat may kasama ka. So, pag tinanong ka, may kasama ka ba? Wala po. Wala kang kasama, pwede kang humingi. Maaari ko bang tawagan o maaari ba ako magpasama sa aking pamilya? Pwede 'yon. Hindi kailangan nandun sa car, pero dapat sasamahan ka pati hanggang stasyon. Pwede kang samahan. Hindi ka dapat iniiwan mag-isa. Dahil like I said, may karapatan gumamit ng force ang pulis. At sila ang magde-decide kung reasonable yung paggamit ng force na yon. Next, anong karapatan mo? After ma-apprise ka, of course, may karapatan kang manahimik. Pag tinanong ka, ikaw ba ang bumaril dito? Pwede kang hindi sumagot.
Ikaw ba yung ganito? Ang purpose ng right na manahimik is to prevent giving testimony against yourself. Kasi may karapatan ka na to bear witness against yourself. May karapatan ka sa abogado. Kung wala kang abogado, one will be provided for you. Pero kung ayaw mo yung abogadong binibigay sa kanila, pwede kang mag-demand ng lawyer, counsel of your choice. And by the way, the spelling is counsel with an E, hindi council na katulad ng konsehal. Counsel, counsel. Magkaiba po yun. So, I have the right to counsel. Ang counsel, ibig sabihin taga-abiso. Kaya kailangan mo kasama ang abogado mo para maabisuhan ka. Pwede mo bang sagutin ito? Dapat mo bang hindi sagutin ito? Susunod ka ba? Hindi ka ba susunod? And so on. Ang abogado mo rin ang magsusumbong sa hukuman kung nilalabag ng mga law enforcers ang iyong mga karapatan. Pwede bang magsinungaling ang pulis sa iyo? Yes, but hindi sila pwedeng magsinungaling doon sa Miranda rights. So, next. So, if any of these rights are denied, syempre mag-isa ka, anong magagawa mo? Make sure it is clear. Hinihingi ko ang karapatan ko. May karapatan ako sa abogado, gusto kong kausapin ang abogado ko, ipakita nyo ako sa abogado ko. And by the way, you can be visited by counsel any time of the day or night. 24 hours, pwede kang puntahan ng abogado mo. So, you can see your counsel any time of the day or night. Wala pong oras-oras yan. Paano kung hindi nila ipakita? Paano kung hindi sila pumayag? Pupunta ngayon ang abogado ninyo sa hukuman at magkakaroon ka na ng karapatan na magkakaroon na ng habeas corpus proceedings. Okay? Isang constitutional right ang karapatan sa isang abogado. Pag dininay ito ng pulis, mayroong nararapat na parusa sa kanila, both administrative and criminal. Okay. It is important for you to know your rights kasi kapag inaresto kayo, automatic mangangarag kayo. Kailangan may presence of mind long enough for you to ask. For the very least, I want to talk to my lawyer. Pag yung mga traumatized responses ninyo, paano kung hindi, paano kung ganito, paano kung ganyan, demand it. Of course, they will try to do something. They can lie to you. They can say, wala, office hours lang ang abogado. Hindi. Under Republic Act 7438, under the rights of the accused, any time of the day or night. So, next. May time limit yung pag-aresto sa inyo kung walang warrant. Kung may warrant, pwedeng matagalan yan. But in either case, you have a right to your counsel. So, next. Kung magkasama kayo ng abogado mo at ang abogado mo tumututol, o bakit ang sikip ng handcuffs? Bakit kini-question niyo siya? Bakit nagtatanong kasi yun sa kanya, wala ako dyan? Bakit nyo nilalabas yan sa selda at kinakausap? Pwede nyong isumbong lahat yan. Susumbong ninyo at dadalin yan sa hukuman. Please don't bring up yet PRD kasi iba yung kaso na yan. Huwag kayong mag-alala, di-discuss din natin yan. Sa ngayon, ang dinidiscuss natin, yung kaso ni Attorney Torreon at saka nung sa kay General Pocis. Okay? Ibang circumstances yung kay PRD. Kaya nga po, may habeas corpus proceedings sa kanya. Ulitin ko ha, magkaiba kasi hindi local law yun. That is why he was entitled to be brought immediately to the court to validate his arrest. Ayan, nalihis na tayo. Sungit ako kanina may toll
Anong movement? Sabi ni Patato Tini, when is the movement of a person of interest restricted? There seems to be debate. Arrest can mean restricted movement, not necessarily at the time. No. What you're talking about is custodial investigation. An arrest is clear when you are restrained. Not restricted, restrained. That's why there are handcuffs. So, anong ibig sabihin ng custodial investigation? Hindi ka na pinaalis sa presinto. Hindi ka na pinaalis sa lugar kung saan ka tinatanong. So, that is a custodial investigation. Custodial means you have been taken into custody pero hindi pa nila sinasabi sa'yo.